ka lang mga kababayan, hindi natin pwedeng pwersahin to kasi first time niya tayong makita. Possible po yan na natatakot pa siya or wala pa siyang tiwala sa atin. Kakaiba doon sa dati, compare dito. Sarap, makakahiga ka pa. Sunog talaga sa labas mga kababayan. Pero ito yung puti niya, mamumuti din niya. Akbay ka sa akin. Ayan. Kuya na, kuya ko na. Akbay rin, yan. Sinimula kong subaybayan itong si Daddy Frankie, no? Nung napanood ko yung ginawa niyang pagtulong kay Oliver. Kasi grabe yun, di ba? 16 years na kinulong talaga lang at mapapakain lang kung maalala, tapos may tubig lang. Then nakita naman talaga natin yung estado ng buhay ni Oliver nung hindi pa siya nakikita ni Daddy Frankie. Now, after that, doon ako nagkaroon ng interest na subaybayan din siya, panoorin din siya. Kasi naging parang opener sa akin, eye-opener sa akin yung mga ginawa dati ni Tekram doon sa ibang taong mga natulungan niya na may same case like si Jason. Diba Jason nga nakatali pa eh. Tinulungan ni Tekram. So because of that, nagkaroon ako ng interest dito sa kay Oliver doon sa tinulungan ni Daddy Frankie. Gusto kong malaman talaga from the start, no, paano ba nila ginagawa yun. Kasi yung kay Tekram noon, nakita ko na lang siya, ganun na siya. So hindi ko alam paano ang prosesong ginawa ni Tekram yung pagsunod doon, no, kasi matagal na eh. Kaya dito ako nagka-interest sa ginagawa ngayon ni Daddy Frankie kay Oliver. Nakita naman natin from doon sa tinitirhan hanggang doon sa siya ay madala na sa pagamutan. So after that, ang naumpisahan ko talaga at sinundan ko nga, dahil nga sinundan ko yung mga vlog ni Daddy Frankie, ay itong kay JR. Natahimik ka lang. Taga saan ka pala? Yan ako pagkakabalik. Hindi naman ako nalapit. Hindi naman kuya, tahimik ka naman ako doon eh. Yan. Oo. Liliguan ka lang namin. Okay? Ha? Kuya JR, maniwala ka sa akin. Kailangan may kasama yan. Masugat ka. Okay. So yun mga kababayan, hindi natin pwedeng pwersahin to kasi first time niya tayong makita. Possible po yan na natatakot pa siya or wala pa siyang tiwala sa atin. Alam ko sa sunod na pagkakataon namin magkikita, mag-iiba na po yung niya. Mahirap din pwersahin mga kababayan kasi may sugat siya sa paa. Dumudugo na pag pinipwersa natin. Baka magka-problema pag pwersahin natin to. Kung pwersahin natin to mga kababayan, kaya. Pero ang iniisip natin, yung kaligtasan. Kasi pag pinilit namin ito, baka mamaya tumalon, medyo malayo yung shelter. Kaya sa pangalawang pagkakataon mga kababayan, babalikan namin ito, no? Yeah, interesting din yung kay JR kasi marami ng vloggers ang nag-try na siya ay kunin doon sa pwesto niya, no? Sa kung saan nakita rin nila Daddy Frankie. And as I heard, parang isa sa nag-try dito is si Kabisnes, no? Na isa ring charity vlogger na hindi nagtagumpay at si Daddy Frankie nagawa niya yun. So yung journey mismo nitong si Oliver ay si JR at saka itong si Daddy Frankie ay aking nasimulan, no? Simula nung unang nilang makita at trinay nilang kunin sa first time na pagkakita nila rito na nagkaroon pa nga ng pilitan, no? Pero bandang huli nag-give up muna si Daddy Frankie at hindi nila pinilit kasi nga may paliwanag si Daddy Frankie na baka matakot, di ba? Kumbaga kasi first time na nakita nila si Daddy Frankie. And after that, hinayaan muna nila, pinalipas nila ilang araw, and noong binalikan nila, no, itong si JR, nandun pa rin sa lugar na yon at with the coordination sa barangay nila, talagang desidido na si Daddy Frankie na kunin siya, kaya inabot sila ng madaling araw, gabi na sila nakabalik uli dahil may mga iba pang ginagawa si Daddy Frankie, may iba siyang tinutulungan.
So, on the second time na pumunta sila, yun, nadala nila doon sa lugar ni Daddy Frankie itong si JR. Kumusta ka? Di ba sabi ko sa'yo, babalikan kita? Oh, sige, tanggalin mo, dali. Yan, dali, tanggalin mo. Sige, ibabalik kita. Hindi, makakapagpahinga ka sa bahay. Ha? Halika, samahan kita. Samahan mo, Kuya Rizky. O, dyan lang muna kayo. Kausapin ko lang muna yung barangay. No? Kausapin ko muna yung barangay. Sit down lang, sit down lang. Mama, babalik tayo mamaya. Sit down lang, sit down lang. Sige lang, behave lang. Yan, ganyan lang. Balik na nga tayo ko kasi kakain pa tayo. Hindi, mamaya na. Maligo muna tayo. Sit down lang dyan. Upo ka lang dyan. Kuya JR, baba ka. Kaya mo na yan? Malakas ka naman eh, di ba? Oo. Dito ka. Oh, dito tayo. Dito. Oh, yan ka muna. Ha? Oh, dito ka lang. Oh, lasing ka yata eh. Okay? Di ba? Mas maganda yung bahay dito. Bakit? Tatakas ka ba? Hindi, makikita mo nga ako eh. Kung anong gagawa. Huwag kang lalabas kasi maraming pulis. Nakita mo yung pulis dyan? Oo. Ha? Nakita ko naman. Nanguhuli sila. Kaya huwag kang lalabas dito. Ha? Kasi bukas, maliligo tayo, ha? Nung nanduro na nga sa lugar nila, unti-unti, no, napalagay yung loob ni JR kanila Daddy Frankie, and also simula nung makuha nila Daddy Frankie itong si JR, si Daddy Frankie din ang nakapagpaligo sa kanya. So yung unang pagligo ni JR ay si Daddy Frankie din ang nakagawa, no? Basta naman ang tulog mo dyan. Anong pagkakaiba doon sa dati, compare dito? Mas masarap. Makakahiga ka pa. Bantayan kita. Babantayan ko daw siya, mga kababayan. So, ibig sabihin, may tiwala na siya sa atin. Babantayan kita, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Kaya naman niya, mga kababayan. May takot lang talaga siya. Narinig niyo po yung sinabi niya? Huwag ko daw siyang iiwan. Yung ilalagay natin sa Matagal talaga yung libag. Matinding libagan yan. Pati yung mukha. Ayan, braso. Sunog talaga sa labas, mga kababayan. Pero ito yung puti niya. Mamumuti din niya. Then after a few days, kahit na busy itong si Daddy Frankie, yung mga kasamahan niya, yung team na Daddy Frankie ang kumalinga at nagbigay ng aruga dito kay JR, na actually si JR is medyo, titingnan natin, mas matino di hamak no? Kumbaga nakakausap siya, sumasagot siya sa mga tanong, at yung mga response niya naman is kumbaga nakakasagot siya ng tama doon sa mga itinatanong sa kanya. Hindi katulad ni Oliver na totally walang response. Itong si JR kahit papano nasasagot niya yung ibang tanong ni Daddy Frankie at ng ibang mga kasama ni Daddy Frankie, di ba? Sometimes meron nga lang siyang mga times na out of topic yung mga isasagot niya, pero kumbaga mas dihamak, no, mas mapapadali kumbaga yung pagpapagaling dito kay JR, dahil nga may mga response siya, nakakapaglakad siya. Actually nung pinaliguan siya na nga kumuskus ng pututoy niya sa anong puwet niya, di ba? Pero yung buhok niya na una, ayaw niyang ipagalaw doon sa pinaka-latest na upload, no? Nakita naman natin na nagupitan siya. Yon ay sa tulong ng mga alalay, no, ni Daddy Frankie. Kasi yung mga sumunod na video about kay JR, most of the time ay yung mga ka-team, no? Yung mga kasamahan ni Daddy Frankie ang nagbibideo, nagpapaliwanag, nagpapaligo. Katulad nung latest na upload about kay JR, nakita natin doon na
siya ay pinaliguan, no? Ginupitan ng buhok, 'di ba? Kinukuhan, no? At saka nilinis yung sugat, no? Kunin natin daw. Kay gusto yun. Ginto to. Gusto yun. Parang maaga ka nagigising ko, JR ah. Sino binabantayan mo? Bakit? Sobrang aga mo nagigising. Ang kalaman nila. Napagod ka na tulog. Bantayan mo, baka matanggal ang uso niya. Kagat, kagat. Puso yan eh. Yan! 8, 9, 10, 11. Sa yung book to eh. Ano gagawin natin? Isangla natin, ano? Remembrance. Ma'am. Akbay ka sa akin. Ayan. Kuya isa, kuya ko siya. Akbay rin, yan. So, yung progress, no? Yung progress ng ginawa ni Daddy Frankie dito kay JR ay nakita talaga natin. At nakita natin na kahit yung mga kasama ni Daddy Frankie ay devoted doon sa kanilang ginagawa. Okay? Almost the last video, yung pinaka-latest nila, nabanggit doon na 3 days. 3 days nang nasa kanila si Oliver. And within that span of days, nakukuhan, napaliguan, at saka nagupitan nila ng buhok. No? Na actually, nung una nga, ayaw ipagalaw yon ni JR. Pero afterwards, no, dahil sa pagpupursige, pagtsatsaga, di ba, pag-unawa dito kay JR, nagawa nila yung mga gusto nilang gawin para sa taong ito. And actually, maybe kaya hindi pa nila pinapadala siguro ngayon sa pagamutan dahil they are trying to contact the family before sila mag-proceed. Kasi yung kay Oliver before, ganun yung ginawa nila. Humingi sila ng pahintulot doon sa mga kamag-anak, sa mga kapatid, bago nila dinala sa proper authority na siyang mangangalaga dito kay Oliver. I think this is the same thing yung kay JR. And dito, no, makikita natin na yung pagtulong na ginagawa talaga ni Daddy Frankie and the rest of his team, kailangan mo talaga ng time, no? Patience. Okay? Maybe some will say na kasi kumikita, no, nagba-viral, kaya siguro ginagawa nila ito. But actually, beside that, no, kasi bukod naman dito kay Oliver at saka kay JR, marami nang natulungan si Daddy Frankie as I watch some of the video. And hindi lang naman si Oliver at saka si JR yung kanyang tinutulungan. May iba pa, no? May iba pa. Actually, kaya lang si Oliver at saka si JR yung na-mention ko kasi yun yung sinubaybayan ko. Nakita ko talaga from day one na pinuntahan nila doon sa pwesto niya si JR, no? Lalo na si JR dahil si JR talaga nasimulan ko yung time na siya ay may lumapit kay Daddy Frankie at nabanggit nga yung about kay JR. And as Daddy Frankie interview yung mga taong nandoon malapit siya kung saan nakapwesto si JR, nagsabi na rin na marami na nag-attempt na siya ay alisin sa pwesto na yon, pero hindi nila nagawa. No? Makikita natin dun sa unang video, first video, na siya ay gustong isama nila Daddy Frankie, mayroong resistance talaga. Nagre-resist talaga, di ba, si JR, no? So nung napansin ni Daddy Frankie yon and mukhang dumugo na yung sugat, kaya tinigilan nila. Pero on that day lang. No, on that day lang. Pero nung sumunod siyang bumalik, ayun, nakipag-coordinate niya siya sa barangay, and actually nag-cooperative naman yung barangay dahil nakikita nga nila yung sitwasyon doon ni JR, ulanin, arawan, no? Nanduroon na gasino lang yung tabing niya. So talagang nababasa siya, no? At nakakatuwa lang dahil hindi sila nilubayan ni Daddy Frankie at ng team niya. So nung siya ay napunta na doon sa kanyang compound ni Daddy Frankie, mas maganda yung naging sitwasyon niya doon. Okay, so nakakatuwa lang na may mga katulad ni Daddy Frankie na tumutulong sa mga ganitong klaseng tao na kumbaga mahirap na na trabaho, mahirap na gawain, no? Na uri ng pagtulong dahil like si JR nangangagat no? Namumwersa talagang, kumbaga kaya niyang pumalag, kaya niyang manglaban, no? Pero yung patience at pangunawa ni Daddy Frankie and his team
nanduroon talaga, no? Makikita natin. So, I hope, no, magtuloy-tuloy ito, and I think mas mabilis gumaling, no, si JR i-compare kay Oliver. And maybe they are just looking for the immediate family nitong si JR, kaya hindi pa nila siguro mapadala, or siguro pinapataba, inaayos, ginagamot yung sugat, no, until such time na kumbaga pwede nang i-turn over itong si JR sa proper authority na siyang mangangalaga. Kailangan lang siguro talaga ni JR ng proper medications, and the possibility na gumaling siya kaagad malaki, no, malaki talaga. And sigurado naman na hindi yan lulubayan nila Daddy Frankie hanggang siya ay tumino, at yung tipong pwede nang iiwan at alalayan na lang, no? Pero mas mabilis siyang gagaling, tingin ko, i-compare kay Oliver. Dahil si Oliver talaga, kahit na anong kausap ang gawin mo, bihira siya mag-response doon sa tinatanong. Unlike itong si JR, nakakakwentuhan no? Napapasayaw nga nila, napapakanta nila, di ba? So, sana magtuloy-tuloy yun. And to the team of Daddy Frankie and Daddy Frankie, keep it up po, sir, and sana marami pa kayo matulungan na mga kababayan natin katulad ni JR. Okay? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa video na to, and issue lang po tayo, walang personalan, and matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news.